nakipaglaban sa kabundukan. 14 anyos ako sa Mindanao lumalaban sa kabundukan. Pero bakit ngayon, lumalaban pa rin tayo? Nasaan ang kalaban ngayon? Nasa syudad. Nasaan ang kalaban? Sugot! Mamaya yan. Handa ba tayo? Handa ba tayo? Kayo dyan, handa ba kayo? Handa tayo lahat? Tara na. Okay, ikwento ko lang muna kayo. Salamat, Panginoon. Pinakinggan niyo po ang aking dalangin nung ako ay nasa batasan. Ako ay lumuhod sa ating Panginoon na sana sa ating sa Allah na sana pakinggan ang taong bayan. Tayo ay magtagumpay. Magtagumpay ba tayo? Magtagumpay ba tayo? Ano pang hinihintay natin? Sinong ikukulong natin? Sinong ikukulong? Ang Pangulong Marcos! Kaya ba natin? Kaya? Sigurado kayo? Walang atrasan? Sigurado kayo? Kung ready na kayo? Sige, pupunta na tayo. Ready na ba? Okay, kumanda kayo. Pupunta tayo ng Quiapo. Ha? Forward doon. Bakit tayo pupunta ng Quiapo? Nandun yung pagkain natin. Hinarang ng mga demonyo. Kayong mga demonyo sa gobyerno. Kayong mga uto-uto. Nagpapautong tayo. Payag ba kayo doon? Payag ba kayo niluloko tayo? Payag ba kayo tayo tinatarantado tayo? Kaya dapat magising tayo. Pero binilang ko kasi kanina, in-estimate ko ang ating bilang. Kaya pa tayo ipasok sa kulungan eh. Hindi na? Okay. Sandali lang. Masyado tayo mainit. Darating tayo dyan. Susugod tayo. Sugod tayo. Kaya po, magdasal tayo. Magdasal tayo. Ha? Ipagdasal natin na ang Pangulong Marcos ay makonsensya na. Walang hiya siya. Alam niyo mga kaibigan, ganito. 1970, I'm a Marcos loyalist. 2023, last quarter, nag-withdraw ako sa kanya. Alam niyo po mga kaibigan, before the campaign period, nasa loob ako ng circle, inner circle ng campaign ni Bongbong Marcos. Ang kasama ko doon, si Mr. Ananeta. Kilala niyo ba yan? Bunsong kapatid ng magnanakaw. Ha? Bunsong kapatid magnanakaw. Alam niyo ang ninakaw initially? Ha? Tinago niya yung donation sa campaign. 2 billion! 2 billion pesos! Eh kasi na itong Marcolita, hindi pa umabot sa... Ha? Huwag na. Hindi kailangan sunugin. Ang dapat, ikulong. Kaya ba natin arestuhin? Kaya ba natin arestuhin? Okay, ang unahin natin, ang arestuhin natin, citizen arrest. The powers emanates from the government, from the civilian people. Ha? Arestuhin natin. Alam niyo ang unang arestuhin? Alam niyo ba kung unang arestuhin natin? Yung mag-aresto sa atin. Sino ba yung mag-aresto sa atin? NBI! Arestuhin natin ang NBI! Ang Philippine National Police, panguli ang armed forces. Kaya ba natin? Kaya! Taong bayan ang masusunod sa ating bansa. Tama hindi? Kaya kayong NBI, mag-isip-isip na kayo. Kayong Philippine National Police, mag-isip na rin kayo. At ang aking dating kasama, the Armed Forces of the Philippines, aarestuhin namin kayo sa pamamagitan ng citizen arrest. Kaya natin? Kaya! Bakit yun nasa likod ng pintuhan? Kaya nasa likod? Kaya! Ulitin ko, yung nasa likod? Kaya! Yung nasa likod ba? Kaya! Pero may narinig akong bulong. Pati yung taga-Quiapo bumulog sa akin. Ha? Nakarating.
Kayong mga nasa bahay, kung saan kami pupunta, lumabas ka na kayo ng bahay. Sumunod na kayo dito sa grupong ito. Tama hindi? Kailangan hintayin pa natin iba. Hintayin natin. Handa na ba kayo? Handa na ba? Kayo sa likod, handa na? Okay, hintayin pa natin iba. Kasi yung iba nasa bahay, nagbibihis pa. Ha? Nagbibihis pa sila. May naliligo pa eh. Kailangan magpaganda, pagwapo muna. Ano na? Okay, ito po Pilipinas. May rally sa Cebu. Umabot ng mahigit kumulang 10,000. Sa Cotabato City na aking probinsya. May rally rin doon. Sa Naga may rally. Sa susunod, buong Pilipinas na ang mag-rally. Okay, handa na ba tayo? Huwag na kaya po. Susundin natin yung pagkain. Hinarang nila yung pagkain natin. Kaya nagugutom kayo. Sino may kasalanan nagutom tayo? Gobyerno! Sinong utak ng gobyerno? Sinong mastermind ng magnanakaw? Anak ko, naloko nga, Pangulong Marcos, ikaw na sa'yo na lahat ito. Ayaw ko na. Hindi ko na kaya si Marcos. Taong bayan na lang. Hayaan niyo mga kaibigan, pag umakyat uli ako dito, yun ang sinyalis natin, susugod na tayo. Okay? Okay ba yun? Okay, humanda kayo. Baka salita lang kayo. Hindi! Okay, Pangulong Marcos, humanda ka na. Aristuin ka ng taong bayan. Mabuhay kayong lahat. Para sa lahat ng Pilipino lumalaban sa katarungan. Salamat. Maraming Pilipinas, kaya pa ba? Buhay na buhay pa rin kayo. Alam nyo, ang sabi po nila, kahit na anong gawin nating rally, wala pong mangyayari sa atin. Hindi daw po magre-resign. Pero tayo po ay nagpapasalamat sa UPI, sa pamumuno ni Major General Pokis, pagkat tayo ay naririto at magkakasama. Wala mang mangyari sa ating pinaglalaban, pero at least nailabas po natin ang puot ng ating dibdib. Ang sama ng ating nararamdaman sa mga nangyayari po sa ating bayan sa panahon ito. Ang mga nangyayari po sa ating bayan sa kriminalidad. Ang sabi, safe na raw po tayo sa ating mga kalsada. Hindi nyo nahalata? Kahit yung mga babaeng aso ayaw lumabas, takot ma-rape. Kanina lamang, meron pong pumunta sa ating tanggapan at humingi ng tulong. Isang 14 na taong gulang na dalagita mula sa Nueva Ecija. Siya po ay biktima ng rape, pumunta dito sa Maynila. 2 suspect na taga-Caloocan ang lumpastangan sa kanya. Hindi pa po nagtatagal. Maraming mga nangyaring krimen sa ating pong bayan. Ang pinakahuli ay yung isang vlogger. Kilala niyo ba yon? Bayaran yun! Kahit pa siya po ay nasa kabilang panig, ating pong kinukundina ang kanya pong pagkamatay. Bagamat yung kanya pong pagkatao nung siya'y nabubuhay pa ay hindi po nagustuhan ng karamihan. Ang paglaban po sa kriminalidad, isa po sa advokasya ng Citizens Crime Watch. Sa mga nangyayari sa ating pong bansa, ang sinasabi po ng PNP ay safe na daw po tayo. Safe daw po tayo. Pero dahil sa mga nangyayaring ito, tayo po ay hindi naniniwala kahit ano pang datos ang kanilang sabihin, pagkat nararamdaman natin na ang ating pong kapaligiran ay hindi na po safe sa mga mamamayan. At ito po ay patuloy nating ipaglalaban. Ang korupsyon, isa po po yan.
sa advokasya ng aming samahan. Alam naman natin kung ano po ang nangyayari sa ating bansa sa issue ng flood control. Ito po ang pinakamalaking iskandalo, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi baging sa ibang bansa. Nakakahiya na po. Kung sinabi ng ating Pangulo nung huling SONA, mahiya naman kayo. Ngayon, magsusona uli, ano kaya sasabihin? Nahiya ba sila? Tayo po ay hiyang-hiya na. Pagkat lubog na po tayo sa kahirapan, lubog tayo sa baha, at lubog na rin po tayo sa kahihiyan. Ang sabi, tayo daw po ay middle class na. Ibig sabihin, asensado na ang ating bansa. Ngayon, kung asensado na ang ating bansa, kayo ba ay nakakaramdam na asensado na talaga tayo? Kung tayo ay hindi na naungutang, kung tayo ay hindi na nangihingi ng tulong, lalo na sa pagpapagamot natin, siguro masabi natin na maayos na ang ating buhay. Kaya lamang, nararamdaman natin na talagang napakahirap pa rin ang ating buhay. So hindi pwedeng sabihin natin sa datos lamang, kundi ano ang tunay na nararamdaman ng ating mga kababayan. So ipagpatuloy po natin ang ating pinaglalaban at tayo po ay patuloy magsama-sama bilang isang bansa, one people, one voice, one Philippines. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Thank you. Maraming salamat po, Sir Diggs Magpantay.